Kumusta kayo dyan mga mare? Kumusta kayo dyan mga pare? Welcome to Workaholic YouTube channel! Palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil nagising tayong buhay at puno ng biyaya. Okay. Wow! Ito na nga mare, umpisa natin ang ating kwento ha. Ito, nagbigay na nga ang statement ang TIP Incorporated na sila ay nag-appeal nga sa Court of Appeals. Okay. Akala ng iba walang nagaganap na action ang TIP Incorporated para mag-apela sa Court of Appeals dahil hindi ito napabalita. Walang nakasagap na radar ang kanilang galawan. Magugulat ka na lang, boom, panis! Nagbigay na pala ng statement ang TIP Incorporated na walang nakapansin na galing na sila sa Court of Appeals. Kaya itong mga nabalitaan natin galing na lang to sa mga news at ang kanila mga explanation. Okay mare, alam ko interesado kayo kung ano yung laman ng kailang motion of appeal. Okay, halika mare, lumapit ka, lapit ang tenga pare, hindi bibig. Okay, umpisa natin. Ang laman ng motion of appeal ng TIP Incorporated ay sila ay humihingi ng temporary restraining order laban dito sa injunction order ng Marikina Trial Court. Yes, mare pare, hindi kayo nagkakamali. Isang restraining order para pigilin din ang isang injunction order na galing sa Marikina Trial Court. Pwede ba yun? Huwag na natin pag-usapan kung pwede yan o hindi kasi aabot tayo ng 2 araw para pag-usapan yan dahil ang nakakaalam lang din ngayon ay ang mga maestrado sa Court of Appeals, hindi ang mga abogado kung saan-saan lang YouTube channel. Okay. Ang kanilang rason, naging ground ganito. Gusto nilang ipatigil ang isang injunction order galing sa Marikina Trial Court. Naalala nyo? Merong isang injunction order galing sa Marikina Trial Court laban sa TIP Incorporated. Ang injunction order ay upang sila ay patigilin din na gamitin ang Itbulaga trademark, gamitin ang anumang AB visual logo o anumang may kinalaban sa Itbulaga trademark. Pinatigil sila gamitin ang anumang kanta o anumang visual sound o anumang sound. Audio ang tawag doon, kung anumang audio na may kinalaman sa Itbulaga trademark. Sa madaling sabi, pare, naging pabor sa TBG ang isang injunction order laban sa TIP Incorporated. Na siya naman ngayon ang kanilang inihain doon sa Court of Appeals para pigilin din ang isa ring injunction order na inihain laban sa kanila. So, ano ang kanilang naging grounds para humingi ng temporary restraining order? Opo, temporary restraining order o TRO. Ano yung naging grounds nila? Ito ang naging grounds nila doon sa Court of Appeals. Dahil kaya sila humingi ng TRO laban dito sa injunction order galing sa Marikina Trial Court dahil ang naging desisyon ng Marikina Trial Court ay hindi tungkol sa trademark ownership. Ang inaasahan nila ay isang desisyon tungkol sa copyright infringement or unfair competition. Ang inaabangang desisyon pala ng TIP Incorporated dyan sa Marikina Trial Court ay hindi ang kaso tungkol sa trademark ownership, kundi isang copyright infringement violation na inihain ng TBG at isa pang unfair competition na inihain ng TBG laban sa TIP Incorporated. Ngayon, ano ang naging resulta doon sa desisyon ng Marikina Trial Court? Ang nangyari, sabi ng Court of Appeals, ang naging desisyon ng Marikina Trial Court ay Itbulaga trademark ownership. Hindi yun ang kanilang inaasahan, sabi ng TIP Incorporated. Ang inaasahan nila ang desisyon tungkol sa copyright infringement at ang unfair competition. Mukhang hindi daw yun ang dinesisyonan ng Marikina Trial Court, kundi ang dinesisyonan nila ay ang trademark ownership at sila ay binigyan ng isang injunction na hindi nila ito inasahan dahil ang isang kaso na kanilang inaasahan na desisyon
ay ang copyright infringement at saka unfair competition. Kaya sila, ang kanilang ipinaglalaban dyan sa Court of Appeal, ay humingi ng TRO, Temporary Restraining Order, para patigilin ang isang injunction order na maipatupad laban sa kanila. Malinaw yun, ha? Malinaw ang labanan sa Court of Appeals. Ngayon, isa pang ipinaglaban dyan ng TIP Incorporated ay tungkol sa trademark ownership. Ayon sa TIP Incorporated, ang ownership ng Itbulaga trademark o sabihin natin, ang pagmamayari ng trademark ownership ay hindi dahil kung sino ang nag-isip, sabi ng abogado ng TIP, kundi kung sino ang nakapag-utilize ng trademark na yon, kung sino ang nakapag-produce ng trademark na yon, at kung sino ang nakagamit ng trademark na yon for the business at service purposes. Halimbawa, ang nag-isip daw si Joey De Leon, sabi ng IPOFIL, pero ang nakapag-register niyan ay ang TIP Incorporated na fully utilize nila yan for the purpose of the service of the people, at saka nakapag-produce sila also for the purpose of the service of the product. So, yun ang inihain din dyan sa Court of Appeals. So, yun ang kanilang hinihingi ngayon sa Court of Appeals, isang temporary restraining order na isa para pigilan din ang isang injunction order na galing sa Marikina Trial Court. Malinaw na ba? Malinaw mga mare-pare? Kayong mga TVJ defenders o mga panatiko, hindi natin may iwasan na may panatiko. Malinaw na ba o hindi pa? Magre-react? Pwede rin naman kayo mag-react. Kanya-kanya tayong bias niyan. Hindi ako bias, mare-pare. Atin lang binibigyan ng perspective ang issue nito kasi sikat na sikat to napaka-importante to lalo na sa mga hindi abogado. Ngayon, marami ang nagtatanong kung pwede ba yun napigilan ang isang desisyon na pumigil din sa'yo para gamitin yung isang bagay. Hindi natin alam kung magiging valid dyan sa Court of Appeals kasi ang makakapag-desisyon lang niyan ay mga maestrado sa Court of Appeals kasi sila ang maestrado, sila ang may karapatan, sila ang may kaalaman tungkol dyan sa inihain ng appeal ng TIP Incorporated na humihingi sila ng temporary restraining order. Ano ba yung purpose ng temporary restraining order, mare-pare? Bakit yun ang inihain nila? May nagsasabi dapat ang kanilang appeal ay tungkol sa copyright infringement, pero mare-pare, hindi nila ginamit yan para maging grounds para gumamit ng TRO. Ang kanilang ginamit ay TRO, Temporary Restraining Order, para pigilan ang isa ring injunction order na inihain ng Marikina Trial Court laban sa kanila sa TIP Incorporated. So, taktika yan, diskarte yan ng abogado ng TIP Incorporated. So, hindi tayo pwede dyan magmarunong, hindi tayo dyan pwede magdunong-dunungan dahil hindi tayo abogado. Hindi rin pwede yan bigyan ng lapat ng isang isip ng mga abogado na nag-vlog lang dyan para bigyan ng analysis. Hindi po. Intayin po natin ang desisyong galing sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals ang magsasabi kung valid o may reason ang isang inihaing appeal ng TIP Incorporated, or ang Court of Appeal lang ang makapagbibigay kung bibigyan sila ng temporary restraining order or TRO. Yan mga mare-pare, malinaw ha? Malinaw. Kasi kung naalala nyo, backward tayo. Kasi dyan sa Marikina Trial Court, ang inihaing reklamo ng TVJ ay copyright infringement and unfair competition, hindi po trademark ownership. Hindi po trademark infringement. So, ang kampo naman ng TIP, ang kanilang inaasahan na desisyon ay copyright infringement
at unfair competition, hindi yung trademark ownership at hindi rin injunction order, kundi isang copyright infringement decision kung sila ay nag-violate o hindi. Kasi lumabas mare-pare, wala silang inaasahan na decision, kundi copyright infringement lang at saka unfair competition. Wala sa kanilang isip na ang Marikina Trial Court ay magbibigay ng injunction order tungkol dito sa trademark ownership na Eat Bulaga. Sabi ng abogado ng TIP Incorporated, mukhang hindi na pagdesisyonan ng Marikina Trial Court ang copyright infringement na siyang dapat pinagdesisyonan. Ang ginawa daw ng Marikina Trial Court ay nagdesisyon sila doon sa hindi dapat nila binigyan ng desisyon, which is the trademark ownership. Hindi daw yung kasali doon sa reklamo ng TVJ. Instead, nag-focus sila doon sa trademark ownership, hindi doon sa copyright infringement o unfair competition. So, dahil hindi yan ang napagkasundo ang desisyon, yan ang dahilan kung bakit sila humingi ng TRO dyan sa Court of Appeals. Sabi ng TIP, gusto naming ipahinto ang utos ng Marikina Trial Court na pahintuin sila sa paggamit ng trademark na Eat Bulaga. So, ang kanilang hiniling ay isang temporary restraining order para ipatigil din ang isang injunction order nagpapatigil sa kanila na gamitin ang Eat Bulaga trademark o anumang may kinalaman sa trademark logo, trademark na Eat Bulaga. So, ang mangyayari niyan, pare pag may temporary restraining order, ang TVJ ay hindi pwedeng gumamit ng Eat Bulaga na title. Opo, mare pag pinagbigyan ang motion ng TIP Incorporated na humihingi ng temporary restraining order. Kasi yung temporary restraining order, yun ang kanilang panlaban doon sa isang desisyon ng Marikina Trial Court na isang injunction order naman na nagpapatigil sa kanila na gumamit ng trademark na Eat Bulaga. So laban-laban to, mare-pare ha, injunction versus TIP